May tanong sa akin, Boss Ray, ask lang po kung dapat ko pa bang bayaran ang bugok na ola. Kasi po overdue po ako, hinaras nila ako at tinatakot. Tapos hindi po pala sila SEC registered. Ano po ba ang dapat kong gawin? Please pakisagot po, oret napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, aalamin natin ano po ba yung mga dapat nating gawin, no, para makaiwas tayo dito sa mga ganitong klaseng ng mga bugok at abusadong online lending apps, yung mga unregistered, yung mga revoke, tsaka bago ba tayo mangutang, ano yung dapat nating gawin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi nyo nga po doon sa inyong mensahe is dapat nyo pa bang bayaran yung bugok na ola na to, kasi bukod sa overdue na kayo, hinaras na kayo at tinatakot, tapos nalaman nyo na hindi pala registered sa SEC itong bugok na ola ninyo. Okay, ganito po aalamin natin ngayon kung paano ba natin sila maiiwasan. Kasi let's face it, naintindihan ko po na na lahat po ng tao talagang dumadaan po sa agibitan. Pero ito po yung mga sa tingin ko hakbang na dapat nating gawin bago ho tayo manghiram. Para maiwasan natin yung ganyan, kagaya nai-stress na kayo, kasi nga tinatakot kayo, hinaharas kayo. Unang-una po, rule of thumb, alamin muna natin sa sarili natin kung kaya ba natin yung responsibilidad. Okay? Ito ho, real talk ha. Kasi po, hindi ho porket meron tayong pangangailangan, okay, tayo po'y manghihiram agad. One good example po dito, yung mga estudyante, mga walang trabaho, tsaka po yung mga housewife po. Okay. Kasi po, kaya po meron tayong 5 C's of credit. Yung character, capacity, condition, capital, and collateral. Tanggalin po natin yung dalawa kasi ito yung pang mga malakihan na to eh. So sa character, capacity po, nakita nyo, tinatanong dun. Kasama po sa evaluation yan. Okay? So, kung kasama po sa evaluation yan, dapat tayo sa sarili natin, i-evaluate din natin. Diba? Meron ba akong kapasidad magbayad? Di po ba? Kasi po, definitely yung estudyante, yes, nabibigyan ho ng allowance yan. Diba? Pero po yung allowance na yon is gagamitin niya yun sa diba, commute niya, pangkain niya. O di po ba? Kung manghihiram po sa ola yan at yung allowance na yun ay pambabayad niya, kulang po yun. Definitely. Okay? Tapos, syempre, mas lalo ho dun sa mga walang trabaho. Ano po yung pambabayad nun? Di po ba? Tapos, yung po mga housewife, yan, ako po, respetado ko ho yan, nire-respeto ko yung mga yan. Kasi nga po, nanay ko ganyan din. Kasi po ganito yan, syempre, yung mga esposo po niya ng mga naghahanap buhay, di po ba? Sa kagustuhang makatulong ng mga housewife po natin, syempre sila gagawa ng paraan kasi kung may kakulangan. Pero, evaluate po muna natin sarili natin. Baka mamaya makadagdag lang tayo dun sa sa stress po na mararanasan natin dun sa mga bugok at abusadong online lending apps. At hindi lang po yung pati tayo may stress kasi yes, nakahiram tayo, di ba? Kaya lang dagdag bayarin ho yun eh. Di po ba? Yung mga basic necessities po natin, medyo nahihirapan na nga po tayong bayaran, di ba? Yung tubig, kuryente, kung tayo'y nangungupahan pa, di po ba? So, i-assess muna natin yung sarili natin. That's number 1, rule of the thumb yan. Pangalawa po, pag na-assess natin sarili natin at sa tingin natin kaya natin magbayad, yung pong hihiraman po natin, i-check muna natin. Registered ba yan? Di po ba? Ito po ha, kung pagpapautang po ang pag-uusapan, kung yan ay kumpanya, dapat yan incorporated sa SEC. Meaning, registered siya sa SEC as a business. Number 1 yon. Number 2, kung yan po ay magpapautang, dapat po yan kailangan ng secondary license. Okay dapat po yun, may secondary license. Yan po yung Certificate of Authority.
So, pag may certificate of authority yan, pwede na pong magpautang yan ng tradisyonal. Pwede na sila mag-operate tradisyonal. Ngayon, kung gusto po nilang mag-operate online, meaning, application nila online, pagpo-process nila online, pag-disburse nila online, at pangungulekta nila online, dapat po sila ay kasama sa recorded online lending platform. Yan. Dapat po yung tatlo na yon, alam ninyo, nasilip ninyo, at kumbaga, na-review ninyo. May listahan naman po yan sa website po ni SEC. Okay? Check nyo na lamang po doon. Or, nandyan po sa aking description box, no, meron po tayong link dyan. Kaya lang, medyo nagkakaproblema yata yung link kasi parang may inaayos po si SEC doon sa mga list of financing and lending. Pero yung recorded online lending platform po, i-click nyo. Okay? Kasi, sa recorded online lending platform lang po, pag kinlik nyo yun at nandoon siya, ibig sabihin kasi nun, mga incorporated na yon sa SEC at meron yung certificate of authority. Pagka yun lang po ang nakita ninyo, ay legit yun na po pwedeng magpautang online. Okay po? Tapos pangatlo, eto na. Pagka po kasi dumating sa punto na let's say, nasa proseso na tayo ng pautang, no? Nakapili na tayo at nakita natin legitimate. Okay. I-check po muna natin yung mga reviews at saka yung mga comments sa kanya. Nandun naman po sa option bago nyo siya ma-download. Okay? Tingnan nyo doon. Kung may mga harassments doon at nakikita nyo matataas yung mga interest rate, huwag nyo na anuhin. Lubayan nyo na. No? Kasi po, hindi ho, sasabihin ko sa inyo totoo hindi ho lahat ng nasa recorded online lending platform ay nasunod po ng tama. Okay? May mga naliligaw po dyan. Okay, may mga nangaharas dyan. Okay? Mayroon po dyan matataas ang interest. Kaya nga po may mga nare-revoke eh. Okay po? Yun po yung dahilan kaya po sila nare-revoke. Hindi po sila nasunod sa kautusan po nung governing body which is the SEC and BSP. No, tsaka po ang NPC. Okay? So ito po, tandaan niyo po itong sinasabi ko kasi napaka-importante po nito kasi pag ito po yung sinunod ninyo, mababawasan po yung probability na kayo po ay maharas, ma-stress at magkaroon ng anxiety at depression. Para sa inyo po ito, no? Para sa atin to na mga nangangailangan po ng pera. Okay, ngayon, nakapili na tayo, no? Tapos na-check natin na po pwede. Ngayon, ito ngayon. Pagka po tayo nag-apply, make it a point na po yung ilalagay po natin na mga informations, no, is totoo. At yung ipapasa natin mga documentations is totoo. Kasi po, baka mamaya, no, ibang dokumento, ibang information ilagay po ninyo, pag napatunayan yun, there is a probability po na tayo ay masampahan ng kasong estafa. Kasi po, yung estafa po, no, is yan po yung panloloko at panlilinlang during the time, no, nung pinoproseso po yung utang. So, ibig sabihin, sinasadya nyo. So, huwag nyo hong gagawin yun. Okay po? Maging po tayo, totoo tayo sa sarili natin. Kasi, ito yan may mga po kasi napapansin ako sa iba na alam nila na medyo kukulangin yung magiging sa source of income nila. Ang gagawin po, dadayain. Okay? Huwag nyo hong gagawin yun. Maging tapat tayo sa sarili natin. No? Kung ano yung tama, yun ang ibigay. Hayaan nyo ho sila ang mag-evaluate niyan. Dadaan naman po sa proseso yan eh. Di po ba? Not unlike kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps po, no, talaga naman, ID lang ang makita. No? Bibigyan ka na kaagad. Hindi na ho dadaan sa credit investigation yan. Hindi na aalamin kung may kakayanan ka ba. Yun ho ang hindi maganda. Kasi po, pagka shotgun approach ang ginagawa po ng isang kumpanya ng pagpapautang, ay wala ho yan, kumbaga hindi niya iniisip yung kanilang mga kliyente. Hindi sila concerned. Mas mainam po yung mga lending, financing at bangko and even mga olas po na may concern sa kliyente. Pag sinabi ko may concern, talaga hong dumadaan sa credit investigation. Tingnan nyo po ang mga bangko. Talagang matagal ang proseso niyan. Maraming hinihingi. Alam nyo kung bakit? Kasi po, kayo po ang iniisip nila. May kakayanan na ba talaga? Itong tao na to, no, na gampanan yung kanyang responsibilidad at obligasyon.
Kasi obligasyon ho yan, responsibilidad yan eh. Nahiram po natin yung pera na yan. Kaya nga tayo nangyari, may paggagamitan tayo, di ba? Pag nakuha natin yung magagamit ngayon natin, doon sa dapat natin paggamitan. So, nagamit natin. So, ang kapalit doon, yung responsibilidad natin na bayaran siya. Di po ba? Ganun po yan. Ganun po nag-work ang pagpapautang. Ngayon, dito tayo sa mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi ho nila ginagawa yun. Wala silang concern sa kliyente nila. Basta sila, makapangutang sila. Di ba? Pautang lang ng pautang. Wala nga discussion eh. It's very important po na inform kayo with regards dun sa inyong hinihiram or sa inyong obligasyon. Diba? Alam nyo kung magkano yung approve sa inyong amount, in-accept nyo dapat yon. Tapos, dapat yan, in-inform kayo at in-explain kung magkano yung interest, penalty, amortization, due date, and term, di ba? Lahat po ng mga kailangan malaman sa utang. Kasi may the Truth in Lending Act po tayo. Batas yun eh. Hindi ho gagawing batas yun para baliwalain. Di po ba? At dapat yan, merong kayong sign at consent doon sa contract. Hindi ho terms and condition ha. Yung terms and condition po kasi, naka-state doon kung ano yung gagawin nyo doon sa website, ano yung produkto nila. That's it. Ganun po. Okay? Ang importante po is yung loan contract. Okay? Fully disclose sa inyo yun. At sumang-ayon kayo dapat doon. Paano yon? May 3 klase po ng pirma. Okay? Yung usual po na pirma, yung pipirma nyo ng tawag dito ng physical. At yung dalawa po, ito kasi meron na tayong e-commerce law. So, pinapayagan na po ng batas to. Yung click to accept, meaning ito yung kiklik nyo siya, no? Tapos accept. Yung mag-accept lang kayo, kiklik nyo. Tapos, pangalawa po is yung digital signature. Gagamitin nyo yung phone nyo, di ba? Sa phone po ninyo, yan, pipirma kayong ganun. 3 bagay po na po pwede nyo gawing pirma. Dapat ganun po. Hindi yung bigla na lang i-disburse sa inyo yung pera, tapos after ma-disburse, tsaka lang lalabas po dun sa apps nyo. Hindi po dapat ganun. May consent nyo dapat yan. Sumang-ayon kayo. Ang pagsang-ayon po, it's either yan, kinausap kayo, okay? Kasi i-record yun, or dun po sa apps, click kayo ng click. Or pumirma kayo. Okay po? Ito po yung mga dapat ninyong tandaan. No, kasi po napakarami na po talaga no ang nabibiktima ng mga bugo katabusadong online lending apps. Lalo na po yung mga fly by night. Yan po mga fly by night na nakita nyo, ini-issuean po ng cease and desist order. Diba? Kasi nagpapanggap na legitimate eh. Kagaya huno sa inyo. O ayan o. Nalaman nyo po hindi siya SEC registered. So, fly-by-night yung bugok na yan. Okay? Ang maipapayo ko na lamang po sa inyo, no? Kasi napakinabangan nyo na rin naman po talaga yung pera. Kung ano po yung pinadala sa inyo o yung dinisburse sa inyo, yun na lamang po ang bayaran ninyo. Pag nabayaran nyo yun, itabi nyo po yung proof of payment, no? Dun sa pagbabayad ninyo. Okay? Kung online po yan, screenshot nyo. Kung kayo nagbayad po sa mga payment channels, nabubura kasi yun, thermal paper Picturean nyo, tabi nyo. Kung ano man po ang mangyari, meron kayong proof. Okay, let's say, nangailangan kayo ng manghiram sa iba pang eto, bayad ako dyan. Makakapag-contest ngayon kayo sa SEC o tsaka sa CIC. Di po ba? Especially sa CIC, kung yan tawag dito yung submitting entity. Pero kung yan, illegal yan, malabo maging submitting entity yan. Okay po? Ito pong ibinigay ko sa inyo, dapat nyo pong tandaan. Yan po yung mga hakbang na para sa akin ay kailangan po natin na matandaan at malaman para po maging smooth at least maging maayos po. Wala tayong isipin dyan sa mga bugo katapusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.